gamitin naman natin sa ano, i-inverse naman natin. Okay, inverse naman natin. Halimbawa, kasi syempre marami tayong mga bad habits na gusto natin matanggal. So i-inverse lang naman natin 'yan eh. Okay, dito tayo. 'Di ba? Ano yung sinabi ko kanina para ma-inverse mo siya? Number 1, gagawin mo siyang invisible. Hindi mo nakikita, hindi obvious. Or yun nga, hindi obvious. Number 2, gagawin mo siyang difficult. Or hindi pala, unsatisfying muna. Unsatisfying. Number 3, gagawin mo siyang difficult or mahirap gawin. And number 4, gagawin mo siyang hindi pala unsatisfying to, unattractive pala. Unattractive. At ito ay unsatisfying. So kung meron kang gustong itanggalin na bad habit, i-inverse mo lang yung 4 laws of behavioral change. Ang galing, no? I-reverse psychology mo lang. Halimbawa, bigay kayo ng example, anong bad habit yung gusto mong matanggal? So, gagamitin natin ito. Chat nyo dyan. Anong bad habit yung gusto mong matanggal? Ayaw mo na ginagawa mo. Panonood ng video sa Facebook. Okay, panonood ng video sa Facebook. So, paano siya magiging invisible? Kasi, ito, magandang example tong binigay ni Coach Jake. No? Kasi, Facebook, nandyan yung negosyo natin eh. Parang medyo mahirap yan. Di ba? Paano mo gagawing invisible? Yung, gamitin muna natin yung videos sa Facebook. Ang gusto mong tanggalin. So, paano mo siya gagawin invisible? Unfollow. Number 1. Kada makikita mo yung nagpo-post ng video na yon na hindi naman nakakatulong sa iyo, unfollow. Paano mo siya gagawing unattractive? Paano mo siya gagawin na na hindi ka aya-aya? Na palagi mo sasabihin para mo pwede mong gawin is palagi mo sasabihin sa sarili mo na nagsasayang ka ng oras. Sayang yung oras. Difficult is kapag in-unfollow mo siya, para makita mo ulit yung video na yon, kailangan pupuntahan mo ulit yung hahanapin mo ulit. Hahanapin mo ulit yung page. Ano nga ba yun? Mahirap. And unsatisfying. Ganun din. Sayang oras. Actually, dito pa lang sa number 1, okay na eh. Game sa phone. Dito pa lang sa number 1, tapos na problema mo. Uninstall. Tapos na. Alam nyo, ako dati, kinaadikan ko na games dati, COC. Uso pa ba yun? Meron pa ba na wala na yata masyado eh. Yeah? COC 2015, 2006, 2015. Kinaadikan ko yan. Talagang adik ako dyan. No? And dumating ako sa time na gusto ko talaga magbago. Ang ginawa ko, install ko. Hindi ko na nabalikan. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Actually, wala na akong laro sa phone. Ang laro ko nasa PC na eh. Nasa console, ganyan. Yun ang laro ko. Pero disiplinado naman ako eh. May tamang oras ko naman na siyang ginagawa. Okay? So yun, ang ginawa ko, install ko. Kasi sabi ko nung mga time na yun, madali naman balikan yan. Yung ginagawa ko yun, binabalikan ko na. Bakit? Successful na ako eh. Kahit naglalaro ko, may pumapasok pa rin na pera sa akin eh. Kaya ang mahirap nun is nung nagsisimula ako, pag naglalaro ako, nagsasayang ako ng oras, walang perang pumapasok sa akin. Diba? So yun, unattractive, sayang oras, difficult, i-install mo ulit. Ihintayin mo ulit. Okay? So yun. Diba? Palagi nanonood ng TV. Okay, palagi nanonood ng TV. Ito, magandang example. Paano mo siya gagawing invisible? Alam nga naman, tanggalin mo siya dun sa tanggalin mo siya sa sala. Sabi kasi ni Coach Gil, invisible daw eh. Tanggalin natin dito sa sala, sa kusina mo ilagay. Hindi pwede naman yun. Medyo, kung ikaw masusunod, pwede yun. Pero kung hindi naman, kung magagalit sila sa'yo, meron tayong alternative. Panonood ng TV. Okay? Paano mo siya gagawin na invisible? Ikaw yung lumipat.
Humanap ka ng isang lugar na wala yung TV mo. Para na wala yung hindi mo nakikita yung TV mo. Doon ka hahataw sa lugar na yun. Actually, ano rin yun eh. Queue din yun eh. Alam nyo ba, nagiging queue rin yun yung lugar kung saan ka humahataw. Katulad ko, alam nyo ba, ito, isa sa mga, ano ko, sa personal experience ko. Itong pwesto ko kasi, no, itong upuan ko, itong pwesto ko kung saan ako nakalagay. Pag ako umupo dito, ang nararamdaman ko na kagad, nang iniisip ko na kagad, ano-ano yung mga trabahong kailangan kong tapusin. Hindi ko kayang maglaro. Ang hirap para sa akin na maglaro sa umaga. Ginagawa ko lang yan pag Sunday kasi yun yung pahinga ko eh. Pero Monday to Saturday, hindi ako nakakapaglaro sa umaga. Kumbaga, yun ang habit ko eh. Yun na yung habit ko eh. Basta ako umupo na ako dito sa harapan nito, no? Trabaho na kagad iniisip ko. Pag upo ko dito, routine ko, upo ko dito, nagkakape ako. Ay, nagkakape ako. Di pa ito. Ang lamig na yung kape ko. Kasi malamig na talaga, naka-aircon ako. Kakape ako dito, upo ako, magpapasak na ako ng earphone ko, makikinig na ako ng binaural music. Tapos magsisimula ako na ako magtrabaho. Tapos yung mga trabaho ko kasi nakaset na yun, naka-to-do list na yun eh. Ever since 2014, may to-do list na ako na ginagawa. Nakalista na. Para meron akong pattern ng pagkakasunod-sunod ng tatrabahuhin ko. At yung to-do list ko na yun, it's either ginagawa ko yan gabi, sa gabi before ako matapos. No, hindi ko yung pine-prepare, madalang kong gawin sa umaga yan. Pero sa gabi or the week before, pine-prepare ko na ito yung gagawin ko para sa buong isang linggo. Okay? Hindi naman nagiging perfect lahat yun. May mga times doon na hindi ko natatapos, no, minumove ko na lang siya, ina-adjust ko na lang. No, pero at ang goal ko din, yung to-do list ko na yun, yung pattern ko. So basta umupo ako dito, umaga hanggang hapon, no, trabaho lang. Sa gabi, doon ako naglalaro. Minsan, actually, yung sa yung paglalaro sa gabi, minsan napipilitan pa ako kasi ayaw ko pa rin tumigil sa trabaho noon eh. No, pero kailangan kong gawin yun kasi ibang level naman na yung ginagawa ko. May mga times kasi na nai-stress ako. Sobrang nai-stress ako kapag ganun yung patuloy na ginagawa ko. Kaya nag-a-adjust ako, gumagawa ako ng sarili kong mga patterns na magiging effective ako, na magiging efficient ako. Okay? So hindi ko sinasabi na gagayahin yung ginagawa ko kasi magkaiba tayo ng level. Okay, M-Club ako. M-Club ako, top performer ako. Magkaiba tayo ng level. So hindi mo pwedeng gayahin kung ano ginagawa ko. Okay? Ito rin yung tinuturo ko kay Dan. Kasi M-Club din siya eh. So kaya pwede kami maggayahan. No? Actually hindi naman copy paste yung ginagawa namin kasi kahit M-Club siya, M-Club ako, may pamilya siya, ako wala. May mga anak siya, ako wala. So ibig sabihin may iba siyang responsibilidad na wala sa akin. So hindi pwede. So ang ginagawa namin, excuse me, yung last na usap namin is gumawa ako sa kanya ng parang program. Excuse me. Gumawa ako sa kanya ng parang program na para sa kanya kasi may family siya eh. Kailangan niyo sundin para hindi siya ma-stress sa ginagawa niya. Okay? So ganun. O balikan natin itong panonood ng TV. Lumipat ka ng lugar, no? Para paano maging unattractive. Tandaan mo na kaming mga successful, di kami nanonood ng TV. Yan yung i-remind mo sa sarili mo. Gawin mong reminder. Mga mahihirap lang nanonood yan. Totoo naman eh. Mga mahihirap lang ang mahilig manood ng TV. Paano magiging difficult? Humanap ka ng isang lugar. Katulad nung sinabi ko, lumipat sa isang lugar. As much as possible, malayo dun sa TV. Kasi para magiging difficult, paano magiging mahirap? Kasi kailangan mo pang tumayo, kailangan mo pang lumabas, kailangan mo pang pumunta dun sa lugar kung nasan yung TV. Okay, and unsatisfying, halos same lang dito. Tuwing nanonood ka ng TV, tandaan mo, pahirap ka ng pahirap. Bakit? Mali ba? Hindi ba? Di ba pahirap ka ng pahirap? Habang nanonood ka ng TV, mas lalo kang nagiging mahirap. Mali ba? Pansinin mo. Mas lalo kang naghihirap, mas lalo kang napo-frustrate, kasi yung depende rin sa kung ano pang pinapanood mo. Mas lalo kang nai-stress, pinapanood mo palagi balita, telenovela, di ba? Netflix. Netflix din naman ako, pero yun nga sinasabi ko, M-Club ako eh. May karapatan ako. Pero hindi ako addict. No? Hindi ako addict. May disiplina ako sa sarili ko. Na-disiplina ko na yung sarili ko kasi katulad ngayon. No? Kung addict ako, wala akong matatapos sa trabaho. Dami ko natatapos.
Nakakapag-training pa ako sa inyo. 'Di ba? May Q&A ako every Friday. Nakakapag-workout pa ako. Oh. Tapos tuloy-tuloy yung income ko. Pero nanonood ako ng mga gano'n. Nanonood ako ng anime. Mahilig ako sa anime. Nakakapaglaro ako. Kasi 7 taon eh. Ilang taong sakripisyo na walang ganun-ganun. I think for the past 5 years. Kasi yung 6th year ko, 7th year, doon ako nagsimula na magbumalik sa paglalaro eh. Kaya nga, 2020 lang ulit ako nanood ng anime. Oh, 2020, isipin mo yun, 7 years. Di ba? Bakit? Pwede ko na sabihin, oh, may karapatan na ako. Pwede na akong bumalik. Kasi andito na ako eh. Nabayaran na yung sakripisyo ko eh. Diba? Pero hindi pa rin ako nananatiling ganun lang ang ginagawa ko maghapon kasi makakasama yun. Diba? Disiplina pa rin. Na-disiplina ko na yung sarili ko at saka may habit na ako. Kaya nga di ba sabi ko sa inyo, pag ako umupo dito, umaga hanggang hapon, hindi ko kaya maglaro. Hindi ko kaya manood lang ng manood ng anime maghapon. Hindi ako mapakali kapag ganun yung ginawa ko. Trinay ko yun eh. Trinay kong gawin yun. Hindi ako mapakali. Hindi maganda yung pakiramdam ko pag ginagawa ko yun. Feeling ko sobrang sayang yung oras kasi sayang naman talaga yung oras. Diba? Unsatisfying siya para sa akin. Okay, even though hindi siya difficult, unsatisfying siya para sa akin. Sayang yung oras ko. Okay? So yan, natanong lang ni Rocky dito yung nakita ko sample ng to-do list. Hindi mo kailangan gayahin yun. Mababaliw ka pag nakita mo yung to-do list ko. Wala kang magagawa doon ni isa. Katulad nga nung sinabi ko sa inyo, huwag niyo alamin kung anong ginagawa ko ngayon kasi M-Club na ako. Magkaiba tayo ng level. Ang alamin niyo is kung anong ginagawa ko before nung nandiyan ako sa ginagawa mo. Alam niyo kung ano yung to-do list ko nung nagsisimula ako sa level niyo? Prospecting, inviting, selling, recruit. Yun lang. Wala nang iba. Yun lang ang chinechikan ko everyday. Tapos meron pa palang isa. May matutunan ako na bago. Learn something new. Anything na pwede kang matutunan. Motivation, sa YouTube or anything na may kinalaman sa pag-asenso. May matutunan lang ako kahit tiny nugget lang. Okay na ako doon. Di ba? So ganun yung ginagawa ko. Nung dati, nung time na nakikitira ako sa bahay namin, nandun yung nanay ko, tsaka yung lola ko na mahilig manood ng TV. Nung ginagawa ko, nagkukulong ako sa kwarto. Pag nagbukas na sila ng TV, kasi nasa sala ako humahataw nun eh. Patay ang TV. Pag nagbukas na sila ng TV, yun ang trigger ko, papasok na ako sa kwarto. Yan ang ginagawa ko. Yan. Ginawa kong habit yung pagbukas nila, ang pagpindot nila sa TV, yun yung ginawa kong habit. Pasok na ako sa kwarto, pasak na ako ng lalakasan ko. Pag malakas yun, naririnig ko pa rin yung nila, yung TV nila, lalakasan ko pa yung volume ng pinakikinggan ko. Para hindi ko marinig. Kasi pag narinig ko, mako-curious ako dun eh. Tapos hataw. Okay? Ganyan yung ginagawa ko. Kasi ganun ko kagusto na maging successful.